Hindi ka nga nagyoyosi pero madalas ka namang may madaan ng naninigarilyo. Nakakairita, hindi ba? Huwag basta-bastahin dahil maraming masamang epekto ang paglanghap ng second-hand smoke. Ayon sa mga pag-aaral, ang exposure sa second-hand smoke ay masama sa ilang mga pangunahing organs katulad ng utak, ng puso, ng baga at ng balat. Sa Pilipinas, nasa 112,000 ang namamatay taon-taon bunsod ng paninigarilyo o paglanghap ng usok mula rito. Ilan sa mga sakit na maaaring idulot ng paglanghap ng second-hand smoke ay ang coronary heart disease, lung cancer, emphysema at stroke. Higit din itong delikado para sa mga nagdadalang tao dahil maaaring maging sanhi ito ng low birth weight o di naman kaya ay ng sudden infant death syndrome sa mga bagong silang na sanggol. Maaari namang magkaroon ng hika, ng lower respiratory illnesses at ilang pang mga lung impairment issues ang mga batang na-expose sa second-hand smoke. Nakakabahala ang agarang epekto nito sa ating mga katawan kapag nakakalanghap nito. Kapag 60 minuto na halimbawang na-expose sa usok ng sigarilyo, posible na itong magkaroon ng inflammatory or ng respiratory effects na maaari tumagal ng hanggang 3 oras. Pinatataas din ito ang tsansang magkaroon ng lung cancer ang mga makalalanghap ng second-hand smoke. Simple lamang naman ang sagot upang maiwasan ito. Distansya o ambulansya. Hanggat maaari, lumayo mula 13 hanggang 20 feet mula sa mga naninigarilyo. Kung hindi naman maiwasan ay maaaring gumamit ng N95 respirator mask bilang protection dahil kaya nitong harangin ang nasa 95% ng air particles. Kung afford naman, maaari din gumamit ng mga air filtering appliances sa inyong mga bahay upang siguraduhing safe ang buong pamilya. Alam nyo na ngayon na hindi pagiging maarte o OA ang pag-iwas sa mga naninigarilyo. Mahirap na yung ikaw na ang naperwisyo, ikaw pa ang may iindahing sakit sa dulo. At para pag-usapan pa natin yan, kasama natin live, fresh from his Europe trip, ha? Yes. Si Doc Dex Makalintal. Good morning, Doc. Good morning. Top of the morning. Good morning. Good morning, si Good Doc morning. Dex. Pero linawin natin, Doc. So, totoo nga ba? The common notion is mas delikado ang second-hand smoker. Sa ngayon, ayon sa mga pag-aaral, no, mas delikado yung second-hand smoke kasi mas marami ka pwedeng malanghap din kaysa doon sa directly na nagsusmoke ka. Pero hindi ito rason para mag-smoke ka at hayaan mo yung iba yung madamay. Tama. Kasi isang problema din yun, nagpaparami ka rin ng problema. Kasi yung mga tao nagsusmoke, actually, nakakalanghap din sila usually ng second-hand smoke. Correct. Magkakasama rin sila. Ikot-ikot yun. So, ganun pa rin yun. Parang ang sinasabi lang doon sa mga pag-aaral na yun kasi, tinignan lang nila na kapag isolated yung, isolated yung isang tao, nagsusmoke siya, versus yung isang tao na exposed sa marami ding nagsusmoke. So, yun. Pero Doc Dex, sabihin natin mag-isa ka nag-iossi, di ba? E di, manalanghap mo rin yung second-hand parang ganun smoke din mo. siya. Di ba? So parang doble tama. Kaya I di guess ba? ang issue dito yung sa second-hand smoke, parang binibiktima mo yung iba na ayaw naman o nag-aalaga ng kanilang kalusugan. So bilang mga magulang, karapatan ninyo na proteksyonan yung mga anak ninyo sa ganyan lalo. Karapatan at responsibilidad. Responsibilidad. Na protektahan po natin yung ating mga anak. Mas dangerous nga ba para sa mga bata? Opo, kasi una, hindi pa fully developed din yung katawan nila. No? At saka mas at risk sila sa maraming mga sakit. Katulad kunyari yung bata may asthma. No, mas po pwede silang mag-exacerbate ng asthma doon at mas mahirapan mahinga. At kapag ka nahihirapan huminga, alam natin yan, no, maraming komplikasyon na po pwede mangyari. Pwede po magkaroon ng secondary bacterial infection at ito yung magdulot pa ng mga pneumonia and all that. Kaya pinakamainam, no, iwasan yung pagsusmoke at iwasan ang makahawa ng iba pang mga sakit. Interesting yung nabanggit kanina sa report mo, yung meron time frame na binanggit, 60 minutes bago ka makaramdam ng inflammatory effect sa baga o sa puso. Yes. Bumababa ba yun kapag bata yung nakakalanghap? Definitely mas bumababa yun kasi nga magkakaroon pa ng iba pang mga problema doon sa mga bata, no? Kasi yung inflammatory response iba't iba yan sa bawat tao Tama. At bawat ages iba-iba rin yung response natin sa katawan kapag nagkakaroon ka ng inflammatory response. Dok, dahil nasa usapang bata tayo, no, may mga anak din kasi ako. So, paano yun pag ganun? Kaya may naninigarilyo sa atin or sa amin, paano ko kaya masasabi ng maayos na hindi namin gusto yung amoy ng sigarilyo? So, pinaka-inam na ginagawa din namin is pinapakita namin yung epekto doon sa naninigarilyo. Kunyari, yung may mga pasyente ako na yung husband siguro at saka or yung father ng mga bata. So, nagsasagawa kami ng tinatawag na family meeting. So, magkakasama dyan sa pamilya, yung sa klinika, kunwari ito, klinika, andyan yung tatay, andyan yung nanay, andyan yung mga bata.
O sir, kung makikita niyo po yung bata, no, yung anak niyo, nahirapan siyang huminga ngayon. Kung mapapansin niyo rin, siguro ilang beses yun na siyang dinala sa akin. At isang rason dito, hindi naman sa sinasabi kong masama kang tatay, sinasabi natin ay yung bisyo natin, wala siyang mabuting magagawa sa inyo at sa mga anak ninyo. So mas mainam, tigilan natin. Kung hindi mo kayang tigilan on your own, tutulungan kitang tigilan yan. At kasi kami mga doktor, gumagawa kami ng motivational interviewing, cognitive behavioral therapy, para malaman kung ano yung dapat gawin doon sa pasyente. Para lang din siguro mapakita doon sa smoker na may impact din yung bisyo nila or habit nila doon sa kanilang malalapit sa buhay. Naalala mo, Mami Chiki, meron na rin tayong nakausap, di ba, na yung asawa niya ang heavy smoker pero nagka-lung cancer. Ay, tama. So, nangyayari. Marami kasi nakukuhang mga chemicals dyan. At saka hindi lamang naman yung talagang smoking no? Even yung mga e-cigarettes natin. No? Kasi meron din at tayo tinatawag na VALI or e-VALI. No? Yung e-cigarette or yung vaping-associated lung injury. At itong vaping-associated lung injury, kamukha din siya ng pag-cigarette smoke natin. So, hindi porke sabihin na, walang nicotine. Nang ganyan, may mga nagsasabi, walang nicotine. Pero yung iba pang mga chemical. Ito ay nagkakaroon din ng problema dyan. At itong mga pag-aaral na to, nakita noong nagsimula na umusbong itong mga e-cigarettes na to. Second-hand smoke din sa vape. Yes, even second-hand smoke din sa vape. So sa mga, halimbawa, sa mga nagve-vape at sa mga nag-yosi, paano ba sila magiging mas sensitive? Ano yung, meron ba silang habits na kailangan o pwedeng ma-develop? Yes, kasi kapag hindi na nakokontrol yung pagsusmoke, yung pagve-vape, masama na yung development ng addiction doon. At yung addiction, kinakailangan nating i-address. Kasi malalaman nila yan, mamaya, in the long run, mahirapan sila huminga. No? Pagka nahirapan huminga, mabilis yung tibok ng puso, madalas nagkakaroon ng allergy. Kunyari, may allergy ka na, tapos nagsusmoke ka pa, padalas yung pagkakaroon ng allergic reaction natin. Yun, nararamdaman nila yun. At kinakailangan tigilan na natin ito. Alright. Okay. Daming natutunan ngayon. Siguro ang kilang kung talagang nandun kayo na kayo ay naninigarilyo pa, be sensitive dun sa mga tao. Kasi hindi po tayo nabumuhay na tayo lang. Ang mga ginagawa natin ay may epekto sa pamilya, may epekto sa komunidad natin. Yes. Thank you, Doc Dex. Welcome back. Yes. Salamat, Doc Dex. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.